At dahil nga kahapon ay birthday ng ate ko na si Ate Nilet, gabi pa lang ay ginawa na namin yung mga pagkain na ihahanda namin para sa birthday ni bukas. So, sa akin na-assign ang paggagawa ng gulaman. At tinanong naman ako ng ate ko sa pagtitimpla. At habang pinapakulo namin ng gulaman ay inihanda naman ng ate ko at ng kapatid ko ang mga ricado para sa lasagna. Ayan, at dahil pumunta nga yung gulaman, ay hinango ko na ito sa kalan at unti-unti kong sinalin sa 3 tray. Pagkatapos, nilagyan ko na din ito ng mga toppings katulad ng pineapple tidbits at saka ng pasas. And here you go, hihintayin na lang natin na tumigas yung ating gulaman. Tumalalim na yung gabi pero hindi pa rin kami tapos paghahanda, kaya ayan, tagay muna. Okay, magkanala, hindi naman mataas ang alcohol nito. 3% lang. Pampagising lang ba? Pero parang hindi naman ako nagigising habang tumatagal, lalo ko inaantok. So, yun naman ang ginawa namin ay ang lasagna. So, ito yung mga ingredients niya na inihanda ng ate ko. So, ngayon, ang una natin gagawin ay papalambutin natin yung pasta sa pamamagitan ng mainit na tubig. Ayan, 12 na, hindi pa rin kami tapos. Pati yung mga pamangkin ko, gising na gising pa rin. At ayan, dahil nga luto na yung pasta, gagawin na natin yung sauce. So, unang gisa ang bawang at sibuyas, pagkatapos ay inilagay ang bell pepper. Kasi naman na inilagay ay ang karne ng baka. Isusutin mo lang yan ang maayos para mas lumasa yung pagkain. Ako na nga naghahalo, tinutulungan ko yung ate ko habang siya naman inilalagay niya yung mga ingredients. Ito naman, yung mga kapatid ko napasilip-silip kasi nagugutom na sila. Ay nako, kung pwede na daw kainin yung pagkain, bukas pa nga yung panghanda. Nagluto na nga yung karne, ay sunod naman na ginawa namin ay ang red sauce. So nilagyan lang yun ng tomato paste and ng tomato sauce. Pagkatapos ay sugar and then cheese. Pagkatapos naman ay ilalagay niya natin ng karne. Ngayon naman, gagawin naman natin na yung white sauce. Ang unang nilagay ay ang tinulong na butter and then Nestle cream milk para mas malinamnam. O, 2 sachet pa yan, ha? Pagkatapos ay nilagyan din natin na ibap and then cheese. So, hahalo-haluin mo lang yan hanggang sa lumapot ng ganito. O, pagkatapos ay sinimulan na namin ng pag-layer ng lasagna. So, una mo lang muna ilalagay ay ang meat, and then yung pasta. Pagkatapos, ay papatuan mo yan ng white sauce. So, ulit-ulit lang yung process hanggang naka-form kami ng 3 layer. At dahil nga sa sobrang bango ng ginagawa namin, pati yung fire baby namin na si Rafi, ayan, nagugulom na din siya. Ang kit-kit yun, diba? Ayan, tapos na siya. Meron na tayong 4 layers. So, para sa toppings, nalagyan na lang natin siya ng maraming cheese. Ayan, 2 tray nga pala ng lasagna yung nagawa namin. So, bale, i-oven na lang natin siya hanggang sa maluto. Maproseso kasi ito gawin, kaya ayan, bukas, iinitin na lang namin siya. At heto na nga, sa mismong araw ng birthday na ate ko, ayan ang kanyang mga bisita. At ito naman na ang manda, pansit, spaghetti, banana bread, may ulam din, menudo, butter shrimp, may kanin, lasagna, at saka meron pa ang paborito ko, ang gulaman. Pwede nga pala sa pamangkin ko na umiiwas sa video pero ayan, sama pa rin siya sa video. Ayan, pagkatapos nilang magkanya-kanyang sandok ay umupo na sila sa isang tabi at nagsipagkainan. Ang bisita pala ng mga ate ko, walang iba kundi ang aming mga mababaitan mga kapitbahay. At dahil sa sobra naming handa, ay pinagsyara na lang namin ang aming mga bisita. Eh diba, kaya sa naman masayang. So mas maganda na ipamigay namin sa kanila. At ayan na, tapos na sila kumain. So finally, kami naman. And ayan. Pasensya na kayo, parang ang takaw ko ata dito. Kung gutom na talaga o pa rin ako pa inintay na makakain, nahihiya na ako sa mga bisit. Kasi baka sabihin, takaw-takaw ko naman. So ayan, piling ko busog ako kaya sana nabusog din kayo. Thank you!